Hello guys, ito yung pangatlong video na paano i-connect si Droid Tab X app dito sa ESP32. Ganito gawin nyo guys, kasi ang app is hindi mo ma-access yung tawag dito, pinaka settings niya, yung pag swipe down mo. So kasi naka-lock yun, naka-restrict yun. So double tap mo ulit yung app, tapos type mo yung password nyo, tapos punta ka sa, wag ka muna dyan sa settings, mamaya na. So na-access na yung tawag dito, na-access na natin yung sa wifi settings, yan. So sa wifi settings guys, nakikita nyo yung yan, Droid Tab X Pro setup. Click nyo lang yan kasi yan yung sa ESP32 eh. Magpa-pop up yan sa setup page. Yan lang ka, so simple lang setup page niya. Hanapin nyo lang saan nyo i-connect, saan naka-connect yung tablet nyo. Ganito lang sa akin kasi dito sa Unique eh, 2.4. So guys, take note, ano pala to, hindi pa to gumagana dun sa sa tawag dito, sa mga modem ni PLDT. Hinahanapan ko pa to ng paraan kung paano na-block ni PLDT itong UDP broadcast sa modem nila. Pero sa ibang router naman like ZTE, yan, tested to. Yung talagang ito lang si PLDT, yung mga bago niyang Wi-Fi 6, yung mga puti. Pero hinanapan ko pa ng paraan. Sa ngayon, dito lang muna tayo sa ibang router. Tapos type mo lang yung Wi-Fi password. Sa akin kasi ito password. 7111993. Yan. Tapos click connect device. So ang ESP32, yan, nagbi-blink yan lang. Tandahan sa bibilis kasi nagre-reboot yan. Yan. So ayan, naghahanap yan ng configuration niya sa sa application. So dito balik tayo sa guys, sa tawag dito, sa application. So, sa application para ma-sync, yan tingnan mo yung ESP32 ko. Nag-steady blink na siya, blinking ang blue kasi connected na siya sa application, pero ang nangyari hindi pa kumpleto talagang na-sync siya sa application. So kailangan mong i-set ang application dito sa ito, operation mode. Dapat naka smart mode ka. Smart mode dapat yan. Tapos para lalabas tong node settings. Yung node settings, sa node settings naman, dito mo i-synchronize ang ESP32 Node MCU para mag-usap silang dalawa ng app. So dito ka lang click mo lang network setup, same din sa Node MCU. Lalagay mo lang natin yung ito kasi ito na yung IP address ko. Ayan. Lagay nyo lang yung gateway ng router. Kasi ito IP address ng Node MCU. Hindi mo na kailangang hanapin yan sa sa router mo. Ikaw na mismong kusang maglagay kung anong gusto mo ilagay IP address, basta tugma dun sa binibigay na DHCP na address ni tawag dito ng router mo o modem. Tapos gateway nya, tapos subnet mask. Tapos ang susunod mong gagawin is save sync. Pag save sync mo, yan ang mangyari, steady pa rin siya. Pero sa application naman, punta tayo sa i-log out muna natin para makita natin yung status niya. So nagiging connected na siya, di ba? Connected na. Ito yung 38 yung 123.38 yung natin IP address kanina. So yan na yung connection ni ni Node MCU or ni ESP32 sa application.
ganyan siya guys. Tapos kung gusto nyo naman ah, set pala yung ano, yung smart charging. Sa smart charging po, ay siya nga pala, pagka mag set kayo ng contrast, swipe nyo lang ng ano, swipe nyo yung screen, yan, magsiset ng contrast yan, tapos swipe up down para sa volume, taka sa settings, tapos balik ka sa ano, sa node settings, yan yan. Click mo lang yung smart charging. Ito nakikita nyo to 7% na lang yung battery ko. Tapos yung relay ko is wala pang umiilaw na pula. So para mag-open yung ano, yung relay, click nyo lang to, tapos smart charging. Tapos ano yun, 7%. Lagay nyo lang 7% kung starting charging nyo. Yan. So save nyo lang. Tapos mga antayin nyo lang na mga ilang segundo, magbubukas yan. Yan. Yan na yan guys, magbubukas yan kusa yung relay. Tapos papakita ko sa inyo kung yung mag-open ba yung app, kung hulugan natin ng coins. So hulugan natin ng coins yan. Ay, naano ko pala, nagkaka-credit siya kasi ito na yan guys ayan, within 2 seconds magbubukas na yung ano, yung smart charging niya. Tapos nagka-credit pala siya guys kasi nagalaw ko to mga wire ko. Dapat mahigpit mga wiring nyo pag nakakabit to sa splitter dito, kasi splitter dito is sensitive. So try nating hulugan guys kung ano. Wait lang, set muna natin pala yung natin rate, anti-rate pulse sa piso, tapos ilang minuto. So lagay tayo ng 6 minutes sa ano, sa piso. Testing lang to yan. Hulugan ko ng piso, tingnan nyo kung magkano ibibigay niya. Yan. Ang ayaw yata tumanggap. Yan guys. Nangyari, pangit mong ano ko coin slot ko wait lang guys yun na, ako lang kasi nagbibideo, ako lang mag-isa yan, hulugan ko na. Nangyari, ito tayo, ay namimili yung ano ko. Yan guys, nakapatay pala. Kapatay, so dapat pala tanggal to dito. Ito yung supply talaga ng ano. Sorry guys, nagkakagulo yan. Ang hirap mag video mag isa yan. So naka-on na, di ba? Naka-on na siya. So try natin hulugan. Okay. Yan. So bibigay siya ng 6 minutes, di ba? So accurate. So makikita mo rin dito yan guys sa loob. Ganun pa rin, double tap nyo rin to pag pag naka user mode. Double tap nyo para mabuksan yung yung admin panel. Nyo guys, nandito yung sa dashboard yung ilan na yung sales. 2 piso na kasi may isa yung kanina nag trigger yan.
Yan yung dashboard niya. Makikita nyo yung 2-day sales, month, saka yung total ng buong parang yearly to, nakalagay dito yearly, or pag-isahin niya yung 2 days saka yung daily saka yung monthly. Yan. May sarili siyang dashboard guys, kasi makikita niyo yung ano niyo, sales niyo. May lag naman dito eh. Makikita niyo yung ano, yan, yung transaction. Yan lang muna guys. Salamat. PM lang kayo sa ano, sa akin pag ano, pag kailangan nyo ng license. Try nyo muna. Ililink ko tong ano, ililink ko tong tawag dito, ililink ko tong files ko sa description ng video.